Okay, magandang umaga mga bossing. So magandang umaga, alas 8 pa lang. So meron tayo dito mga bossing na ginagawa, isang BMW X3. Okay, ang X3 natin mga bossing, napa-check up na daw to sa iba. Okay, ang issue daw ay compressor. So wala rin naman free yun mga bossing nung dumating sa atin, kaya hindi na natin nakuhaan kung talagang anong eksaktong problema, pero sabi nila ay compressor. Kaya meron silang dinalang compressor sa atin. So ang trabahong gagawin lang natin, ikakabit lang natin yung ating compressor mga bossing. So may compressor siya at syempre yung condenser. Okay? So magkasama yan. Bakit natin sinasabi mga bossing na mas maganda ngayon na palitan din ang condenser pag nagpalit ang compressor? Okay, tinitingnan natin yung kondisyon ng ating mga condenser. Dahil ang buhay ng compressor natin ay nakay condenser. Okay, pag hindi nakapag-circulate na maganda kay condenser yung ating compressor, magkakaroon ng problema. So, mapipersa, iinit ng todo, mag-high pressure yan, magkakaroon ng leak sa oil seal, yung piston sa loob, siyempre magkakaroon ng trouble yan pag natuyuan ng langis sa sobrang init. Okay, so pagka mga ganun, kaya ina-advise natin mga bossing na magpalit ng condenser pag nagpalit ng compressor. Bakit? Bigyan ko kayo ng isang konting patunay. Okay, ginawa na natin tong ating Chevrolet Spin na to 3 months ago. Okay, ang ginawa dito, nagpalit ng compressor, tapos nag-flashing ng system. Ito yung kanyang condenser mga bossing. Minsan kasi, kagaya ng sinasabi ko, nakukuha sa flashing, pero hindi 100% mga bossing kaya mong ibalik talaga sa dating kondisyon yan. Unang-una, ang liliit ng butas ng ating condenser. Papakita ko rin sa inyo kung anong butas ng condenser niyan. Okay, so anong nangyari? After 3 months, nagkaroon ng problema. Unang-una, mga bossing, kaya rin naman mas bumigay yung ating compressor dito. Mga bossing, nagkaroon ng trouble. Umingay ang compressor ulit ngayon ha. Umingay yung compressor, tapos nawawala yung lamig, nawawala ang bomba. Okay, kaya naman siya nagkaroon ng mas matinding problema dahil yung pan din niya ay tumigil. Okay, Mel, bigyan mo nga konting ilaw dito. Okay mga bossing, tumigil yung pan. So pag tigil ng pan, nagkaroon ng high pressure, syempre. Kaya nga sa atin ngayon, pati pan, chinecheck na natin. Ano bang year model mo? Ilang taon na yan? Kahit gumagana mga bossing yung pan, chinecheck natin yung loob kung kayang buksan. Para makita natin yung laman sa loob kung gaano pa kasariwa. Kasi mga bossing, kahit bago compressor, bago condenser, titigil ang pan, wala ka rin. Hindi ka rin lulusot dyan. Okay lang sana na maeksaktuhan mo na makita agad na mahina o tumigil yung pan para hindi mapersa. O mga boss, bago yung pan. So nag-overheat, anong nangyari? Luma ang condenser, tumigil ang pan, ano nangyari sa compressor? Ito na, sira. May bomba pa mga boss, pero hindi na ganun kaganda. Anong nangyari pag matagal na umiingay ng konti, tapos ayun na, mawawala na. So nakitaan na rin namin siya ng hindi na ganun kagandang langis. Hindi naman black oil, pero pumangit na yung langis. Isang indikasyon na talaga nahirapan yung compressor, no? Kaya ina-advise natin ngayon mga bossing, talaga pag luma na ang condenser, papalitan natin ng panibago. Kasi walang pinagkaiba yan sa ating mga puso mga bossing. Ang trabaho ng ating compressor, mag-pump na mag-pump lang, no? Suction, discharge. So pagka masikip yung ating dadaanan, ganun na mangyayari, masisira yung compressor. So pagka ang puso daw, ang sinasabi nila, pag masikip ang ugat o mabarado ang ugat, tumataba yung puso, no? So yun na nagiging problema dito sa ating aircon system. So sinaba ko lang yun mga bossing malayo naman sa sasakyan yung katawan, no? Pero yun yung mga nagiging pinagbabasihan ko na tama naman, na pagbarado, syempre masikip, mahihirapan yung magpapump mga bossing, no? So yun ang problema, sira ulit yung compressor, 3 months pa lang mga bossing. So ganito ang nagiging problema. Dahil sa atin ang compressor, sino ang nananagot? Syempre kami. O kaya talaga minsan mga bossing, kaya talagang pinupush natin kung kaya magpalit ng kliyente ng condenser, at kung iniiwas na namin yung aming sarili, kasi alam na namin So pagka nagkaroon ng high pressure at yan ay nagkaroon ng pagbara dyan, dahil luma na yung ating condenser, sino mananagot ng compressor?
tayo mga shop, mga bossing, konti lang ang allowance namin dyan. So, hindi ko lang alam sa iba kung paano sila magpresyo, pero alam naman na pumupunta sa atin dito yan at yung mga nagpapagawa sa atin. At kaya nga minsan, kung wala rin lang naman akong markup sa compressor, sila na ang pinapakuha natin ng pyesa. Bakit? Napakahigpit po ng, kumbaga yung back job na pwedeng mangyari sa atin. Kumita ka ng 1,000, 2,000 sa compressor, magbigay ka ng 3 months hanggang 6 months warranty, bumigay ng after 3 months, sabog. Okay? So, lugi. Ito pang isang medyo mas mahirap, mga bossing, mawawala ng tiwala sa iyo yung iyong kliyente. Bakit? Kagagawa lang yan Ngayon, kung hindi kayo nagkakaintindihan ng iyong kliyente, talaga mag-aaway kayong dalawa. O kagaya niyan, kagustuhan ba naming tumigil yung pan? In-advise na rin naman natin yan. Okay? So, in-advise na natin dahil luma na. Lahat, gano'n naman tayo rito. So, hindi naman tayo nagkukulang ng paalala rito. Maliban na lang kung wala tayo dito sa shop at nakakaligtaan ng ating mga kasama. Pero tayo, pag nandito, kompleto Ricardos, sinasabi natin sa kanila kung ano yung mga pwedeng mangyari at kung ano yung hinatnan ng ating hindi paggawa ng tama. Okay? So, share lang namin to mga bossing, no? Kasi na-experience natin to. Kaya nagpapatunay lang na talagang may mga kailangang ayusin, gawin, palitan, kung kailangan. Kung kaya namang i-flashing, makikita naman yun mga bossing pag nagawa yung trabaho. Na pag nagawa yung trabaho sa flashing, high side, low side, makikita kung anong reading. Kung hindi maganda ang high side, wag nang ituloy. Magpalit na ng panibagong condenser, no? Or check na yung mga pan natin. Okay, yun lang. Share lang namin yan. Itong ating BMW, hindi sa atin ng pyesa. Hindi ko na inangkin, mga bossing. Kahit mayroon ako makukuha ang pyesa, sila na ang pinakuha ko. Bakit? Magbibigay ako ng warranty, mga bossing, kagaya na sinasabi ko kung ang mga unang-una, ang mga pyesa ngayon, mga replacement. Etong nakuha nila, hindi to legit, mga bossing. Bigyan ko kayo ng konting idea. Yan yung kanyang binili. Ito yung kanyang original. Bong, balik tali mo ngayon para makita ko yung fittings. Titingnan mo ang pinagbabasihan namin dito, mga bossing, itong layer na to. Tingnan natin yung isa kung gaano ka lalaki yung gap. Diyan pa lang magbabago na agad ng quality o ng trabaho yung ating condenser. Ilatag mo dito. Parehasin mo doon. Okay, ayun parehas sila doon ng fittings, yung nakaharap. Ang hindi sila parehas, mga bossing, yung layo ng mga gap. Okay, pabilang mo nga to, replacement, kung ilan. Pabilang natin yung layer ng tubo na nakalagay sa kanya, anong pagitan, no? Tingnan natin tong ating original. So, kaya masasabi natin na hindi yan orig dahil hindi sila parehas ng original. Tingnan natin kung anong pagkakaiba nung So, kung bawas na yung ating tagatanggal ng heat ng ating compressor, syempre, hindi ka hahanap ng ganong katibay dyan sa ating mga pyesa. Compressor, mga bossing, ganun din. So, hindi rin siya legit, no? Hindi ko alam kung sinabi ba nung kinuha niya na original yan o hindi. Dito naman sa atin, kung orig, sinasabi nating orig. Pag hindi orig, hindi talaga natin sinasabing original yun, no? Kung replacement tayo. Para at least medyo mas clear tayo sa ating mga kliyente. Kung kami nakakapag-likta ng mga paliwanag sa mga ganon, medyo busy kami, no? Pero pag hindi tayo sobrang busy, talagang iniisa-isa natin lahat ng mga pyesa rito. Para at least hindi tayo nakikipagbuno sa ating kliyente, ng mga bossing. Kasi syempre, kailangan natin yung ating mga kliyente. Pero gusto nating maging maayos yung kanilang mga aircon. O kaya yan, papapalitan na natin yan ng panibago. Okay, kahit hindi naman sila talagang 100% original. So, tingnan natin. Ilan? 54 to 54. 59. Ito 59. So, 4 na layer ang kulang sa replacement, mga bossing. Tama? Ay, 5. 54, 59. Tama. O, 5 layer, mga bossing, ang pagitan ng kulang. So, yan yung mga pagkakaiba. So, kaya kahit na minsan, bago ang ating mga pyesa na sinasabi, napalitan na ng bago yan ang problema, replacement naman, mga bossing. Hindi yan na talagang i-eksakto ron, no? Minsan, sa mga bracket pa, nagkakatalo yan.
O saka sa position ng fittings doon, no? Pero okay lang yun, basta mapalitan din naman ng condenser, wag lang i-flashing na lang. Kasi kung mga barado ng mga bossing yung talagang butas niyan, problema talaga yan. Bigyan ko kayo ng sample ng condenser natin, ha. Ito ba yung ating, kung gaano kaliit yung butas mga bossing. Dito tayo sa maliwanag. Pag hindi nyo natanggal yung bara dyan sa mga butas na yan, ewan ko na lang. Okay, yan. Ganyang kaliliit ang butas niyan sa loob mga bossing. Hindi itong isang layer na yan ay malaking butas. Hindi po. May mga division silang butas sa loob. Tapos ang nakikita ko pa niyan, eto pa. Ang position ng ating filter nandito. Dalawa ang butas niya mga boss. Isa yun na pagpasok doon, pagpasok ng ating freon dito ng refrigerant liquid, lalabas yan dito, sasalain ng ating desiccant bag, lalabas yan dito sa isang butas na to mga bossing. Yan. Lalabas yan dyan. May out yan dito. May isang fittings yan. Nilagari na natin para makita natin yung mga butas eh. Ang nakikita kong problema dyan, dahil nakaposition yan na nakababa. Okay? Yung pinakang desiccant bag, humaharang pa yan dito sa butas. Doon. O, kaya po minsan huwag kayong gagamit ng desiccant bag na sobrang laki o sobrang taba. Kasi ang nangyayari, maiipit, maharangan yung butas. Pag masyadong nasakal to, hindi na makakalabas yung refrigerant dyan dahil nahaharangan na ng desiccant bag. Okay, so kaya pag minsan pag nagpalit ng desiccant bag, kailangan kung ano yung nakalagay na liit, kasi may mga size po ang desiccant bag, may small, medium, may large, no? Huwag na kayong gumamit na mas masikip. Kasi pag humarang po yan doon, hindi na makakatagos yan dito sa kabila. Pag tagos niyan dyan, may screen pang dadaanan yung refrigerant. Okay, bago pumasok dito sa ating isang butas na to. So yan yung mga nakikita ko ha. Mga bossing, ako, experience lang yung aking pinagbabasihan dito. At kaya ko yan binubuksan lahat, pinag-aaralan ko kung ano yung mga butas meron. Para makita ko kung bakit nagkakaroon ng high pressure yung ating mga aircon, no? Ang liliit ng butas niya mga bossing. Kung mga lampas lang na 1mm square yata yan, halos hindi nga makita yun. O yun ang butas. Kaya kung masikip po ito, wala talaga mag-high pressure. Kaya hindi pag luma na at na medyo barado na at hindi kayang i-flashing, magpalit na lang po kayo. Lalo na kung bago ang compressor nyo. Sayang. Marami ng patunay. Ito na isang patunay. 3 buwan lang. Sira compressor. O dahil sa high pressure. Ito naman nagsama-sama nga dahil sa pan. Okay, so yun lang advice lang namin sa magpapalit ng mga compressor. Check talaga ang condenser. So ito'y napatunayan na namin kaya sineshare namin sa inyo. So may kanya-kanya kaming mga experience mga bossing sa pagtatrabaho sa mga magagaling nating mga technician dyan. So kung kami mali sa aming nararanasan sa pagtatrabaho, pwede nyo kaming i-correct pa. Kung doon sa mga sinabi ko ay may mali pa, no? Para at least makatulong din sa amin, no? At ang purpose lang naman natin ay makatulong din naman sa iba. Kung ano yung pwede nating may upload at mapanood ng ating ibang mga dumadaan sa ating video, no? Okay, ayun lang. Maraming salamat mga bossing. Siyempre, shoutout sa inyong lahat. So, hindi ko na nakakukuhaan ng lahat ng detalye yan. Gusto lang namin i-share yung nangyari dito sa ating pinalitan ng compressor at yung ating X3 kung gaano katagal yung replacement itatagal doon sa kanya. Okay? Maraming salamat mga bossing. Ingat lagi at God bless sa ating lahat.